Okay, good day. Nandito tayo ngayon sa Pinoy tutorial ng Adobe Photoshop. Ipapakita lang natin kung ano yung mga iba't ibang technique, and ito ang isa sa mga technique na tuturo ko. Punta tayo ng text tools. Okay, type your name. Pero dahil naka dark background tayo, black background, change natin yung color sa taas, gawin natin siyang white para pag tinype natin, meron na, kikita natin kung ano yung tinatype natin. So let's try Heidi. Okay, click mo yung move tool para mailipat natin siya, and then pag i-resize natin, pwede nating click itong pero matagalan, click itong Heidi, then mag-resize ka dito. Or ako kasi I prefer na dito ako mag-resize. Pag click mo ng move tool, nakaselect na ito. Kung di siya nakaselect, itong transform controls nya, pag wala pa rin, click mo lang ito. Ayan, para always siyang every time pupunta ka ng move tool, kung nasa ang layer ka, ayan, nakaselect siya. Ito ngayon yung mga point, mga controls nya, kung paano drag, para may resize natin kaagad. So ito, resize natin yung Heidi na pangalan, then move natin sa gitna. Ayan. Ito yung technique ko na isa kung paano bigyan ng medyo konting arte itong or something like effect itong pangalang Heidi. Gawin natin yung parang mga breaking effect. Pero bago natin magawa yan, kailangan itong layer is naka-rasterize siya. Punta tayo ng layer. Oops, sorry. Select Heidi, and then punta tayo ng layer, and then rasterize type. Ayan, rasterize type, naka-image type na siya, hindi na siya talagang font. Hindi na natin mababago itong spelling kapag naka-rasterize na siya, kasi parang image na lang siya, hindi na siya lettering. Kaya mapapansin mo, pag i-change mo, hindi na siya nakaselect, type ka, ayan, iba na, kasi hindi na siya layer for making text. Ito yun yung sa text, tanggalin na rin yan. Okay, proceed tayo sa ating technique. Heidi, naka-rasterize na ito. Punta lang tayo dito sa ating polygonal last tool. Lang tayo dito, yan. Then click move tool. Yan, medyo gamitin natin tong ating arrow key or mismong move tool, o dito na tayo mag-move. Ayan, ganyan. Ayan. And then back again sa ating tong tools na to, polygonal. Pwede nating pagsabayin tong D at I. Yan. Okay, back to move tool. Ayan. So balik ulit tayo dun sa ating tools ginagamit natin. Move tool again. Arrow, pwede yung arrow up, down, left, right na gamitin, or ito mismo. And then
Ulit tayo ng ano. Ayan. Okay, panoorin nyo lang yung ginagawa ko kung paano tayo gumawa ng design, technique para maiba naman yung ating design sa ating gagawing pangalan. There you go. Ngayon, kung ayaw nyo yung pagkakakat ng letter, click mo lang ang Ctrl Z. First undo yun ha, Ctrl Z. Ngayon, second undo nya, Ctrl Alt Z. Yan. Kasi kung ulit mo ginagamit yung Ctrl Z na parang doon sa ibang application, sa editing application, every Ctrl Z bumabalik, undo yan hanggang sa simula. Pero itong Adobe Photoshop hindi. Ctrl Z minsan lang at babalik siya ulit sa dati kung saan mo siya ginamit. Okay, turo ko lang sa inyo kung paano yung technique. Okay, meron tayong error kasi hindi nakaselect yung hide. Okay, plus assign nyo kung ano yung desired na ano ninyo, cuttings. Basta ito ginagawa ko lang, pinapakita ko sa inyo kung paano gawin yung ibang technique. Yan, tapos na tayo sa ating paggawa ng pangalan nating Heidi na medyo kakaiba ng konti, diba? Astigin ng konti. Yung simple nating ginamit na font para sa Heidi, medyo ayan, medyo ano, gumanda, umangas ng konti. Okay. And then kung gusto mong mag-iba pa yung kanyang itsura, punta ka lang dito sa style, simple, dapat ito nakaselect. Ayan, ayan, there you go. Ayan, marami namang style na kung paano gumawa ng style, mapapanood natin yun sa iba kong tutorial. Pasensya na kung medyo magulo minsan yung mga pananalita ko, ganyan. Parang Pinoy na Pinoy lang. Parang nakikipag-usap lang ako sa iyo. Okay. O, diba? Nabigyan natin ng buhay, ng ganda, na medyo akas ng konti itong ating pangalan. There you go. And technique natin sa ating paggawa ng kakaibang pangalan. Okay, that's for the meantime. Thank you. Good day. Have a good day. Next time ulit sa ating tutorial. Please subscribe para po sa ating mga bago pang mga tutorial. Thank you.